Bilang panlaban sa katiwalian, pwede lang ma-access ng publiko ang mga SALN o yung tala ng mga yaman at utang ng mga opisyal ng gobyerno na hawak ng ombudsman. Ayan na, mga sangkay. Grabe nga po itong si Remulla no? Kung noon mga sangkay, panahon po ni PRRD, tinago po yan Di ba yung inappoint niya, mga sangkay? Wala Ngayon, sa panahon ni BBM, tila baga magbabago ang lahat. Bakit? Kasi mga sangkay, mas transparent. Imagine niyo yung SALN, yung mga kayamanan, yung mga kautangan nitong mga opisyal, makikita na po ng publiko. Di ang ganda nun, mga sangkay. So, sa papaanong pamamaraan, mga sangkay, yan po kasi, bilang panlaban sa katiwalian daw, pwede nang ma-access ng publiko ang mga SALN, utala ng mga yaman at utang ng mga opisyal ng gobyerno na hawak ng ombudsman. Yari kayo ngayon. Gayunman, may kondisyon pa rin bago mabigyan ng kopya ang nag-request, nakatutok si Salima Refran. Binuksan na sa publiko ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang access sa mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno. This decision is guided by a simple principle. The public has a legitimate right to know how those in government acquire and manage their wealth. Transparency in this area is not a slogan. It is a safeguard against corruption and a deterrent to abuse of power. Yun ang maganda, mga sangkay, kasi ito magtaka ka na lang, magtaka na lang. Ang sahod nito mga mambabatas, mga sangkay, nasa mahigit 300,000 lamang. 300,000. Pero kung tingnan niyo yung mga luxury car, may mga jet, may mga sandamakmak na mga bodyguard, mayroon po sila mga properties na sandamukal, mga sangkay. Saan sila kumukuha ng pera? Tuwing eleksyon, anong ginagawa nila, mga sangkay? Nagpapamudmud ng maraming pera. Saan sila kumukuha ng pera? Kung yan lang po ang sahod nila. So ngayon, maganda to kasi yung kaperahan po nila masisilip na ng taong bayan. Binabawi nito ang memorandum circular ni dating Ombudsman Samuel Martires na naghigpit sa paglalabas ng SALN. Yan po kasi ang problema dyan Yung nauna dyan, na umupo bago itong si Remulla, yun po yung appointed by the former President Rodrigo Duterte. Hinigpitan po ang paglalabas ng SALN. So, ngayon mga sangkay, kaya nga po, nakakapagduda. Isipin nyo hinigpitan yung paglalabas ng SALN. Why? Takot ba silang may masilip? Bakit ganun? Bakit itinago? Hindi po transparent. Isa pa, nung time ni PRRD, nilabas niya yung information na marami nga po yung ghost project sa ilalim po ng DPWH. Pero magtaka ka, wala pong naging aksyon. Wala pong pinakulong. Wala pong malalim na investigasyon. Wala. Kaya ngayon pinagmamalaki ni Belhica, yung pinaka-weakest na tauhan ni PRRD, na marami daw silang pinaimbestigahan, wala naman kami pakialam sa investigation na yun Sa mga tawag dito, yung mga expose nila. Ang mahalaga kasi ngayon, yung kagaya nitong, actually, yung investigation, halos naramdaman nyo ba yung investigation nila? Noon, wala, mga sangkay. Di tulad ngayon talagang ngayon, di ba, ang dami po nating alam pagdating sa korupsyon. Kung paano po sinasabutahe yung kaperahan ng taong bayan. Because of Bongbong Marcos, the President of the Republic of the Philippines ay isa po ang #1 whistleblower. So ngayon, balik tayo sa ombudsman. Nakakatuwa lamang na yung SALN nitong mga opisyal ng ating gobyerno, mas madali na po yung access, mabubuksan na. So, mas madali na lamang po natin makikita, mga sangkay, yung kanilang kalokohan. Noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte at nagtakda ng requisitos na kinakailangan ng permiso ng may-ari ng SALN bago mabigyan ng kopya ang Kita nyo na? nangihingi nito. Kita nyo, mga sangkay, kailangan pa humingi ng permiso. Bakit? Diba? So ngayon, mga sangkay, ngayon, at least ngayon, diba? Nakikita po natin yung direksyon okay rin pala to At least, gusto ni BBM na maging transparent at itong si Remulla ay gagawa ng pamamaraan para malinis. Kasi sabi pa nga po niya, naniniwala siya na mayaman ng Pilipinas kung wala lamang po mga korap. As of today, and as the memorandum circular is written, there is no need for consent on the part of the public officer whose SALN is requested. Sa bagong memo, automatikong granted o pagbibigyan ng request. Maliban na lang kung wala naman sa ombudsman ang naturang SALN. Kung gagamitin ito para sa commercial purposes o para mang-impluensya o mangharas. Kung may ebidensya ng extortion o banta sa kaligtasan at iba pang inilistang kondisyon. Ang mahalaga kasi sa pagbibigay ng SALN, ito transparency. Pero hindi to, dapat dito, responsible rin yung kukuha ng information. Hindi naman pwedeng inaabuso natin yung informasyon na binibigay natin. Yun. Dapat may purpose talaga yan. Correct.
It's a tool for accountability. That's what it is. Redacted o itatago ang permanenteng address ng kawani ng gobyerno. Pati na ang detalye ng mga menor de edad nitong mga anak, mga pirma at mga government-issued ID number. Nakapublic naman ang mga real properties and assets ng may-ari ng SALN. Yun ang kinagandahan, mga sangkay. Okay na yun, yung mga perma, itago. Yung mga family member, itago. Pero yung ito, mga sangkay kaperahan, ayan po, yung assets, yung lahat ng kayamanan nila, nature of property, assessed value, at kung ano-ano pa mga sangkay na kailangan, makikita po dyan. Bawa, may resort siya, edi makikita. Mayroon siyang ganitong klaseng pera, makikita dito. 'Di ba? Malaki raw ang maitutulong nito sa paglaban sa katiwalian. Yun. Lifestyle check po. Dahil makikita po natin doon sa SALN kung gaano karami or kung ano yung net worth ng isang tao. Guys, ako for me, my own opinion, believe ako dito kay Remulla. I salute you, sir, for doing this. Kasi, ito po yung number 1 natin na panglaban. Well, meron pa pong isa pa pong isinusulong ngayon mga sangkay for transparency ay yung blockchain. And sobrang tongtuwa ako nung nakita ko yun. Kasi, mga sangkay, ngayon, ang Marcos administration, ginagawan po niya ng pamaraan para talagang maging transparent. Ang blockchain ay talagang lahat ng pera na galing naman sa gobyerno, nalalabas papunta sa mga project, o kahit pa po yung mga sahod ng mga miyembro ng pamahalaan, makikita po doon. So, mas na siya mga sangkay, mas transparent, hindi na po pwedeng ma-edit kasi lahat ng lumalabas at pumapasok at lumalabas sa pera mula sa national budget ay makikita po doon. So, makikita niyo mga sangkay yung ginagawa ng Marcos administration ngayon. Gusto talaga mapatino na ang lahat. Ngayon po, pag meron po tayong mga evidence or documents to show that the lifestyle of a person exceeds or is disproportionate to that which is written in his SALN, then it can be used in any investigation of any public officer for the violations under RA 3019. Pero ang hawak lang na SALN ng Ombudsman ay ang sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga pinuno ng Constitutional Office at mga LGU. Kaya nakikiusap sila sa iba pang SALN repositories na isa publiko rin ang mga hawak na SALN. The office also calls on all agencies that keep official copies of SALNs, Yun. the Civil Service Commission, the Office of the President, Congress, and Judiciary, and the local government units to align their practices with this policy. Consistency across institutions is key. Selective transparency only breeds suspicion. Para sa magre-request, kailangan lang mag-fill up ng request form, magpakita ng 2 government IDs, at magbayad ng kaukulang fees. Magiging epektibo ang Galing, bagong no? memo Galing. 15 araw matapos ang pagkakalathala nito. Para sa GMA Galing, Remulla. Saludo ako sa'yo, napakalupit mo. First time na nangyari ito kasi yung nauna, ewan ko, anong ginawa niya, bakit tinago ito. Ngayon mga sangkay, yung binubuli, yung galit na galit yung mga DDS, ito patuloy, yung gagawa ng pamamaraan para maging transparent ang lahat. Look guys, tingnan po ninyo, diba? Well, good luck sa mga politikong ito, yari kayo ngayon. Ano po ang inyong komento? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ano po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.